Hi, Jay, kamusta ka na? At mabuti naman, attorney, at kumbaga mahalaga ho yung pag-uusapan natin ngayong araw eh. Tama po. Kumbaga, oo, diretso ho tayo dun sa punto na sinabi ko kanina. Ang tanong ho dito legal ba o illegal yung ginawa ng Pasig RTC na isuspend ho yung 85 pesos wage hike dito ho sa NCR? Ay, yun po ay kinokontest natin. Ibig sabihin ay hindi ito sang-ayon sa batas at dala na natin sa Korte Suprema noong Agosto 12, ano? Kasi napakabigat, Kuya Ede, Kuya Jay, yung binigay ng RTC mula TRO na 20 days ay ngayon preliminary injunction. So walang period yan hanggang madesisyonan ng korte o unless i-dissolve ng Korte Suprema yan. So tingin natin ay, ang tingin kasi ng huwes nung binasa ko yung kanyang order, para bagang magdudulot daw ng unemployment itong 60 pesos at parang babagsak ang kalangitan. Oo, Nagbigay ng injunction, ano? Kaya mula nang sinara ang pinto sa TRO for 20 days, ngayon ay kinandado ng pintuan. at magsasakripisyo din yung mga kababayan natin, attorney. Oo. Itong 60 pesos actually kasamang Jay, ano, that's only about 6.63% increase. So almost 7% yan. Pero isa yan sa pinakamababa, no, na percentage. So nakita mo 60 pesos ang figure o 85 pesos ang figure ay ang pinakamataas sa mga naibigay ng RTWPB, ay tingin ko ay kung ating titingnan yung percentage yung percentage sa kasalukuyang salary, ay ito ay isa sa mga pinakababa. At kinompute nga namin 60 pesos over present wage sa minimum wage 695, that is only about 8.63%. Ako po kasamang Jay, ay noong 1989, 39.1% ang binigay ng Kongreso mismo, no, as simula ng Republic Act 6727. Ano 'yun? 39.1, ano? Ngayon ay lagay natin, i-round off na natin yung 6.637, ano? So malayo doon sa hindi nga nag-1/3, ano, kasi 39 divide by 7, malayo, no, malayo. So 1/4 lang ito ng ibinigay noong 1989. Ang sumunod na wage hike kasamang Jay noong 1990, magkano binigay? 19.10% wage hike. So 7% ngayon, so 12% ahead pa. No? Pero kung sumatotal mo yung 60 plus 25, that's about 12.23. So mababa pa rin doon sa mga naunang binanggit ko na mga salary increases. Kaya tingin namin very speculative yung mawawalan ng trabaho ang marami at babagsak ang kalangitan. Kaya nagbigay ng injunction, palagay ko ay malayo sa katotohanan yon. At unang-una, sabi ko nga, walang jurisdiction ang korte. So sabi doon sa Bernatlo versus Ramirez, if the court has no jurisdiction, his only power or authority is to dismiss outright the petition. Malinaw dyan kasamang Jay, ano? Alam mo, may procedural, may civil procedure para sa pinapa-observe sa mga huwes, ano? Yung Supreme Court Civil Procedures Benchmark. Ang nakasabi doon sa item 12, no? Item 12 paragraph 1 ay ganito. Ang mga korte ay dapat hindi magbibigay ng injunction o TRO sa mga ahensya ng gobyerno na may ka-level o mas mataas pa na level kaysa RTC o sa mga korte. So yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board po kasamang J ay equivalent ang ranggo ng RTC, ng Regional Trial Court. At yung
National Wages and Productivity Commission, the Secretary of Labor dyan, mas mataas yan sa RTC. So, sa salary grade, kung ating titingnan, ano, yung Secretary of Labor ay mas mataas ang salary grade kaysa regional judge ng Regional Trial Court. Kaya po, doon simplang na eh. Hindi sumunod sa civil procedural benchmark of the Supreme Court yung ating kagalang-galang na huwes. Tapos, siyempre, yung pangatlong dahilan, kung ating titingnan ang jurisdictional issue, klaro para sa amin, sa mga pagkagawa at sa mga trade union, na yung Article 126 ng Labor Code ay bawal talaga magbigay ng injunction. Kasi una-unang litra pa lamang doon, nakasabi na doon is prohibition against injunction, period. So yung first three words pa lang ay prohibition against injunction, ay palagay ko naman ay alam na natin kung anong implikasyon niyan. Tapos ang sumunod na letra doon ay no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by the court, tribunal, or entity against any proceedings of the regional board and the commission. So, prohibition against injunction. So, klarong-klaro sa tingin natin, anumang proceedings ng regional board at ng commission ay bawal bigyan ng TRO o ng preliminary or permanent injunction. Kaya yung ating mga professor sa labor law sa University of the Philippines ay nag-issue ng opinion nila, no? Naka-publish yan sa UP Law Center. Pwede i-google yan na yung ginawa ng ating Regional Trial Court ay salungat sa kasalukuyang batas. At attorney, sa tingin niyo ba nagkukulang ho ba yung dole dito sa pagdepensa sa sarili nilang wage order? At bakit parang mahina ho yung kumbaga bakit parang mahina ho yung laban ng gobyerno rito, attorney? Magaling naman yung Office of the Solicitor General, pero yung timing ata may konting problema Kasi yung na-file yung petition for declaratory relief noong July 24, ay naghintay pa sila ng August 3 bago mag-file ng opposition. So, 24, nagbigay ng TRO noong July 30, tapos August 3 na yung opposition. So, para bagang may konting time gap, Time gap. Kaya tayo po ay pumasok tayo noong August 3 at nag-August 2 pa lang, linggo, nag-file na tayo ng motion for leave to intervene at inattach natin yung ating answer at nirebat natin yung mga argument doon sa petition for declaratory relief. Ang ating sagaba lang sa atin, sa mga trade union na nag-file, FFW, Sentro, Partido Manggagawa at Kamanggagawa at iba pa, 11 na mga organisasyon ito. Ang problema lang, nung mag-hearing noong August 3 ay hindi pa tayo pinahintulutan ng korte na mag-participate sa deliberation kasi pinapa-comment pa yung Office of the Solicitor General at yung ating mga petitioner. Attorney, kung sakali bang matagalan o tuluyang mabasura itong sinasabing wage hike, ready ba ho yung labor sector na magprotesta sa kalsada o magwelga? Ano ho yung susunod yung ultimatum, attorney? Sa kasalukuyan po ay yung legal procedural process ang ating sinusunod. Kaya maliban doon sa ating intervention sa RTC 152, may isa pang nakabinbin kasamang J doon sa RTC 287 ng nabutas. Hindi pa rin tayo pinapapasok doon kasi pinapacomment pa yung petitioner at yung Solicitor General. Ay meron tayong for speedy action ay dumulog tayo sa Korte Suprema at kumatok noong August 12. Sabi natin na bigyan po ng guidance itong ating mga RTC judges
at siyempre yung mga abogado, ano ba talaga ang authoritative ruling dito sa huwag mag-intervene o dapat itong prohibition against injunction, kasi parang absent ata si judge or yung ating mga abogado nang diniscuss ito ng kanilang labor law professor. Kasi natatandaan ko si Attorney Professor Samson Alcantara Aha. ay diniscuss ito na prohibited talaga. Si Professor Dean Salvador Poquis ay dinidiin talaga niya na yung mga regular court ay walang jurisdiction kung ang pag-usapan ay labor dispute. Kaya nabanggit ng itong 126 at yung Article 255 ng Labor Code na dapat hindi makialam itong mga regular court sa usapin ng paggawa. At siyempre si Professor Cesario, yung isang professor na magaling din, centenary awardee ng Korte Suprema sa UP at saka sa Ateneo, ay sabi nga niya talaga na bawal din ito. So sinabi ko kanina kasamang Jay, yung UP law professor, si Professor Daway, si Professor Arnel de Vera, si Professor sino pa yung isang professor na magaling din, at may tatlo pang iba, si JV, si Briones. So mga professor na nagsasabi talaga na ang ating batas, ang prinsipyo ay, lalo na sa labor relations, ay hindi dapat makialam yung mga regular courts. At attorney, sa madaling salita, Si kumbaga, Professor nababalo Leo na Patad pala, isang pinakamagaling na professor sa UP. Aha. At oo, attorney, para ho dun sa ating mga kababayan na nakikinig ho sa mga oras na to, panghuli na lang ho, ano ho yung mensahe nyo dun ho sa ating mga manggagawa na umaasa na sana ho ay magkaroon ng taas sahod dahil ho dun sa taas ng bilihin na attorney? Ang ating kuhan sa mga manggagawa ay siyempre mag-organisa ng union para ma-negotiate nila agad o makipag-usap sila sa management na sa hindi organize na ibigay na yung 60 pesos, no? Kasi kinakailangan talaga ng ating mga manggagawa at huwag muna nating i-deposito doon sa kaban ng mga bilyonaryo. Yung construction firm ay bilyonaryo yan, kaya 10 billion yung pinalagat na band So, dapat mag-organisa ng union. At maliban dyan, siyempre, samahan natin yung ating mga trade union na maglalapit doon sa 200 pesos wage hike para buong Pilipinas, hindi lang sa NCR ang ating pag-usapan dito. At siyempre, yung panawagan din natin kay Secretary Tolentino na hikayatin na yung management na ibigay na. No? Maski may pending TRO, hikayatin yung management through his persuasive power as the Secretary of Labor na ibigay na sa mga manggagawa itong 60 pesos. Kasi ganun pa man ay pag madesisyonan ito ng Korte Suprema, sa palagay ko ay retroactive yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya ipagdasal din po ninyo na yung ating mga abogado na lumalaban sa Korte Suprema, sa RTC, si Attorney General Duo, si Attorney Minister Duo, si Attorney Alan Montaño, si Attorney Isiderio, ay dapat sana ipagdasal natin ang good health nila para maipaglaban itong ating 60 pesos na maging 85 pesos next year na maibigay na sa ating mga manggagawa.